The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as 7 times?" Jesus answered, "I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. At that the servant fell down, did him homage, and said, 'Be patient with me, and I will pay you back in full.' Moved with compassion, the master of the servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, 'Pay back what you owe.' Falling to his knees, his fellow servant begged him, 'Be patient with me and I will pay you back.' But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt. Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, 'You wicked servant, I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you?' Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na narito ngayon, gayon din naman kasama natin sa pamamagitan ng live streaming. Pag pinag-usapan ang utang, lalo tigit ang utang na hindi nababayaran, lumalabas ang maraming sama ng loob. Ang ating galit ay parang nasisindihan ulit, lalo na doon sa mga tao na nakalimot ng magbayad ng kanilang utang. At hindi lang yon, may mga nangungutang na ikaw pa ang masama. Sila na nga ang umutang, ikaw pa ang sinisiraan. At hindi man lang marunong tumanaw ng utang na loob kahit papaano. So ganito ang konteksto ng talinhaga ni Jesus tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa utang. Ang kasalanan ay parang utang na dapat bayaran. Kaya lang maraming pagkakataon na hindi natin mabayaran ang ating pagkakautang. Kaya humihingi tayo ng pangunawa, ng pagpapatawad. Sa ating talinhaga ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus, lahat tayo ay may utang. Everyone is indebted in one way or another to God and to one another. Wala namang taong walang pagkakasala. Wala namang taong walang utang.
Subalit sa awa at habag ng Diyos sa kanyang pag-unawa at pagtanggap sa atin, napapatawad tayo sa ating mga utang, na ibabalik tayo sa sitwasyon na hindi na tayo nakakautang pang muli sapagkat tayo'y napatawad na. Maraming beses sa buhay ng tao gusto nating maningil. Singilin mo. Kasi utang yan dapat bayaran. Parang ganun din ang kasalanan. Singilin mo. Pag pinatay ang isang kapamilya mo, patayin mo rin. Dapat lang, singilin mo sila sa kanilang pagkakasala sa iyo, sa pag-aagrabyado nila sa iyo. Kung anong ginawa nila sa iyo, doblehin mo pa ang ibigay sa kanila. Yun yung batas ng ngipin sa ngipin. Eye for an eye, tooth for a tooth. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Pera ang inutang, pera din ang kabayaran. Kung ikaw ay siniraan, doblehin mo rin ang paninira para pare-pareho na lang tayo, patas-patas na. Sa isang banda, tama rin naman yun, para tablado tayo lahat, walang naaagrabyado. Ikaw ang nagsimula hindi naman ako. Di singilin din kita, makita mong hinahanap mo, ikaw naman ang nagsimula. Ganito ang kalakaran ng tao ngayon. Ginalit mo ko, galitin din kita. At hindi lang yun, dodoblehin ko pa. And the never-ending cycle of hatred and unforgiveness continues. Ito yung mensahe ni Pope Francis nung nagpunta siya sa Iraq. Maraming nagsasabi sa kanya, huwag ka nang pumunta dyan, delikado masyado. Pero ang laging sinasabi ni Pope Francis, kailangan nating ipakita na pwede tayong mamuhay sa kapayapaan bilang magkakapatid. At inikot ni Pope Francis nitong weekend ang Iraq. At nakita niya ang sira-sirang mga simbahan. Nakausap niya ang mga tao na nawala ng mahal sa buhay dahil sa mga pambobomba at mga paninira ng mga ISIS. At may nakausap si Pope Francis na isang nanay na namatayan ng anak. Manghang-mangha si Pope Francis daw sa sinabi ng nanay na ito na nawalan ng mga mahal sa buhay. Tang sabi daw nung nanay, nawalan po ako ng anak, mga kamag-anak at pamilya, ngunit napatawad ko na sila. Tinatanong daw ni Pope Francis yung nanay, yung babae, how can you do that? Ang sabi daw nung nanay ay, itong sabi ni Jesus sa atin, Jesus taught us to forgive even those who have wronged us. That is the pathway to peace. Pag natutunan ng isang tao na magpatawad, na alisin sa kanyang puso ang galit kanino man, ito ang paraan para sa kapayapaan. Dito sa ating bansa, laganap ang patayan. Nung isang araw lang, linggong-linggo, isang araw, patay. At kahapon, mayor ng Kalbayog, patay. At iba't iba pang mga krimen na nangyayari sa paligid natin. It's all about killing. Kill, kill, kill.
At maraming mga tao natutuwa sa ganitong sitwasyon. Mabuti nga sa kanila, patayin na lahat yan. They deserve it anyway. At kitang-kita pa sa isang CCTV, yung pulis na binaril ang isang, sabi, drug addict, tapos nilagyan ng baril. Ito yung nangyayari sa lipunan natin ngayon. Nilalagyan ng baril para kunyari nanlaban. Killings around us. But the challenge of the Christian faith is not to allow violence and killings to prosper, because that is not the pathway to peace. Tayong lahat ay hinihilingan na maging instrumento ng kapayapaan simula sa ating mga puso, kung paano tayo makapagpatawad. Naghahangad naman tayo makipaghiganti, bakit hindi? Pero kung titingnan natin ang talinhaga, yung taong hindi nagpatawad, siya rin ang nakulong kinalaunan. Forgiveness and mercy does not mean God is forgetting the divine justice. Sa awa at habag, hindi naman ibig sabihin wala ng katarungan. Sapagkat sa kalaunan, yung mga naninira, yung mga pumapatay, yung mga umuutang, inaabutan din sila ng kanilang masamang ginawa. Yung pinatawad, pero hindi marunong magpatawad, kalaunan, siya rin ang nakulong at pinarusahan. So divine justice is not against forgiveness or compassion. Ang hinihingi sa atin ay sa iyong buhay, sa ating buhay, matuto tayo na magpatawad. Hindi dahil sa ayaw nating lumaban. Natututo tayong magpatawad kasi yun ang paraan patungo sa mapayapang puso at pag-iisip. At ang Diyos ang gaganti para sa atin. The divine justice will eventually catch the wrongdoer, not us. Kaya sa misang ito, ipagdasal natin na matuto tayong mamuhay sa kapayapaan. Matuto tayong mamuhay sa pagpapatawad, sa awa at habag.